Imagine mo, kakalabas mo lang ng ospital. Yakap-yakap mo sa dibdib mo ang isang napakaliit at napakasalang sanggol. Nakatayo ka sa harap ng pinto ng sarili mong tsondo. Nasasabik na maramdaman ang init at ginhawang sarili mong bahay. Pero sa halip na bumukas, isang malamig na mekanikal na tunog lang ang narinig mo. Iniba ang password and gay smart lock. Ang asawa mo sinama ang nanay at kapatid niya at lumipat papuntang Europe para sa isang marangyang bakasyon habang ikaw, iniwan sa labas ng pinto kasama ang bagong panganak ninyong anak? Siguro. Kung ikaw ito, baka napaya ka na lang, pero ang bida sa kuwentong ito, gumawa lang isang tawag. At kapag umuwi na ang pamilya nga, asawa niya bitbit ang mga mamahaling shopping bag nila. Ibang tao na ang sasalubong sa kanila mula sa loob ng tsondo. Paano niya ginawa iyon, pakinggan ninyo hanggang dulo. Dahil ito ang kwento ni Grandma pinakamatalino. Pinakawalang awang pagganti na maririnig mo. Naku, mukhang nagbakasyon ang pamilya mo. Ang sasaya nga nila Pagkatapos marinig ang mga salitang iyon mula sa kapitbahay ko, biglang naging malinaw ang lahat. Kakalabas ko lang noon sa maternity ward ng St. Luke's. Yakap ko ang bagong silang kong sanggol na parang isang munting ibon. Sa wakas, nakauwi na rin kami. Sanay na sanay kong pinindot ang password sa smart lock ng pinto namin sa BGC. Pero isang malamig na tunog ng error lang ang sumagot sa akin. Iniwan akong asawa ko. Sinama niya ang biyenan ko at ang nakababata niyang kapatid na babae. Iniwan niya kaming sanggol ko sa labas ng sarili naming bahay habang nagpapakasarap sila sa abroad, habang nakatayo sa malamig at naka-air-condition na hallway. Tahimik akong lumuhangang isang beses. At sa mismong segundong iyon, nakabuo ako ang desisyon. Dalawang tawag lang ang ginawa ko. Una, kay mama, para makpasundo. Pangalawa, sa abogado ko, para tapusin ang lahat ng ito. Isang linggo ang nakalipas. Umuwi ang asawa ko at ang pamilya niya. Tawa ng tawa. Ang ganda ng pakiramdam. At ang daming bitbit na paper bag mula sa mga marangyang butik sa Europe. Pero ang sumalubong sa kanila ay ang pinto NG kondo namin na may nakakabit ng bagong kandado. Sino kayo, maaari ba? Huwag kayong mag-ingay sa tapat ng bahay ko. Nabili ko na itong unit. Doon lang naintindihan ng asawa ko ang ibig sabihin ng nag-isang text na pinadala ko sa kanya. Dito na magsisimula ang kuwento natin. Sa lobby ng ospital. Mahigpit ang yakap ni Andres sa sanggol niya habang naglalakad palabas ng mga automatikong pinto. Medyo nilipat ng hangin ang gilid ng kumot ng bata. Agad itong inayos ni Andrea at tiningnan ang mukhang anak. Excited na siguro si daddy na makita ka. Bulong niya sa sanggol habang sumasakay sa likod ng Grab. Habang nakatingin sa labas ang bintana, papunta sa marangyang tsondo nila sa BGC, hindi niya mapigilang mapangiti. Huminto ang sasakyan sa main drop-off. Bumaba si Andrea. Yakap ang bata. At sumakay ng elevator. Pagdating sa ika-12 palapag. Lumapit siya sa pinto at nag-type NG password. Isang malamig na tunog ng error ang tumunog ng 3 beses. Kasabay ng kumikislap na pulang ilaw. Natigilan si Andrea. Teka, baka mali lang natip ko. Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan at maingat niyang pinindot ulit ang nga numero.
Ganon pa rin. Nag-eko ang tunog ng error sa tahimik na hallway. Noktatoko. Sinubukan niya sa pangatlong pagkakataon. Pero ayaw talagang bumukas ng pinto. Kumunot ang ni Andrea. Pinalitan ni Paulo ang password bulong niya. Kinuha niya ang cellphone sa bag gamit ang isang kamay para tawagan ang asawa. Hindi man lang nakring, diretso agad sa operator. The subscriber cannot be reached. Binaba ni Andrea ang tawag at sinubukan ulit. Kinagat niya ang labi niya at tumawag ng 5 hanggang 7 beses. Wala pa rin. Nagsimula ng umiyak at maglikot ang sanggol sa braso niya. Hinagod ni Andrea ang likod nito para patahanin. Pagtingin niya sa baba, aksidenteng natabak, nekpa niya ang dormot. May napansin siyang nakaumbok sa ilalim nito. Isang malamig na susi bagong pagawa. Na hindi pa niya nakikita nun. Ano ito? Nilagay ni Andrea ang susi sa palad niya at tinitigan ito. Simula nang tumira sila ron. Hindi pa sila gumamit ng pisikal na susi. Smart lock ang gamit nila. Painalitan ang password. At may iniwang walang kwentang susi sa labas. Nagsimulang manginig ang mga kamay niya. Tinapon niya ang susi sa sulok ng hallway at tinawagan ang biyenan niya. Nagring ito. Sakto namang bumukas ang pinto ng kabilang unit at sumilip ang kapitbahay nilang si Ate Nena. Uy, Andrea, nakauwi na pala kayo ni sanggol masayang bati nito. Pinilit ni Andrea nang gumiti at tumango. Opo. Ate, kaya lang. Ayaw gumanang password namin Nakita ninyo po ba si Paulo? Nanlaki ang mga mata ni Ate Nena. Hala, hindi mo ba alam umalis si Paulo kahapon kasama ang mama at kapatid niya? Ang lalaki nga na maleta nila Nag-book pa sila ng Grab Premium papuntang airport. Nanigas ang mukha ni Andrea. Mukhang nagbakasyon pamilya mo. Ang sasayang nga nila Tawa pa ng tawa. Dagdag ni Ate Nena. Na walang kaalam-alam sa totoong sitwasyon. Biglang may sumagot sa kabilang linya. Hello, boses ng biyenan niya. Tumango na lang si Andrea kay Ate Nena. Tumalikot. At nilapit ang phone sa tenga niya. Ma. Si Andrea ito. Nandito po ako sa labas ng Gikondo. Pero pinalitan iyong password. Hindi ako makapasok. Hindi ko rin po makontak si Paulo. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Tapos, nagsalita si Tita Carmen. Mabagal at parang walang pakialam. Ay, password ba naku? Hindi ko alam. Tanungin mo na lang si Paulo. Kaya nga po ako tumawag sa inyo hindi ko siya makontak. Nasaan po ba kayo? Busi ako ngayon. Tatawagan ka na lang ni Paulo mamaya. Sine? Ibababa ko na ito. Click. Pinatayan siyang telepono ngang sarili niyang biyenan. Dahan-dahang binaba ni Andrea ang phone at napasandal sa dingding ng hallway. Umiyak na naman ang sanggol niya. Blanko ang tingin ni Andrea sa nakakandadong pintong sarili niyang bahay. Pinalitang password, naka-off na phone ang asawa. At mga masayang in-laws na umalis bitbit ang mga maleta nila. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Andrea. Family trip. Na ako lang ang iniwan. Nanginginig niyang sabi. Pinunasan ni Andrea ang luha niya gamit ang manggas ang damit. Nanginginig ang mga daliri niyang nagyalsa, number ng sarili niyang nanay. Hello. Anak, anong nangyari na kalabas? Na ba kayo gusto mo sunduin ka namin ng papa mo? Ma. Parang awa ninyo na. Sunday ninyo po ako. Hindi ako makapasok sa bahay. Pinalitan ni Paulo iyong lock. Tapos nagbakasyon sila na pamilya niya nang wala ako. Hindi niya sinasagot tawag ko.
Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ng nanay niya sa kabilang linya. Huwag kang aalis diyan. Papunta na kami ngang papa mo. Pinatay ni Andrea ang tawag at napaupo na lang sa carpeted floor ng hallway dahil naramdaman ng sanggol ang init ng katawan niya. Tumahan ito at nakatulog. Nakakuyom ang malilit nitong kamao. Tiningnan ni Andrea ang kamay ng anak at nangalit ang ngabagang niya. Makalipas ang 20 minuto. Bumukas ang elevator. Nagmamadaling lumapit ang mga magulang niya. Nang makita siyang nakaupo sa lapak, napatagbo ang nanay niya at niyakap siya ng mahigpit. Diyos ko, anak ko, sigurado takot na takot ka. Masamang tumingin ang tatay niya sa nakasarang pinto at yumiling. Umuwi na tayo. Hindi ka nararapat dito. Inalalayan siyang makatayo ngang tatay niya. Bago sumara ang elevator. Lumingon si Andrea. Isang huling malamig na tingin sa nakakandadong pinto ng gabing iyon. Sa lumang kwarto niya sa bahay ng mga magulang niya sa Antipolo. Nakahiga si Andrea sa dilim. Katabi ang natutulog niyang sanggol, ilaw lang mula sa cellphone ang tumatama sa mukha niya. Sa search bar. Pezaiza, siyang naktatip na maanga. Salita. Annulment Lawyer Philippines. Division of Property. Child Custody. Hidden Conjugal Assets. Malamig ang kislap MAMA mata niya sa dilim. Sinabi niya ang number ng isa sa pinaryaling na law firm sa Makati. Tahimik lang ang kwarto. Tanging malalim na pahinga lang, sanggol niya ang naririnig. Kinabukasan sa almusal. Kinausap niya ang tatay niya. Pa, pwede ninyo po ba akong samahan ngayon? Siyempre anak. Saan tayo pupunta? Kukunin ko lang po ang magagamit ko sa tsondo. Tumawag na po ako ng locksmith para buksan iyong pinto. Binabaeng tatay niya ang kape at tumango. Aalis tayo pagkatapos kumain. Makalipas ang 1 oras. Nabuksan ng locksmith ang pinto. Pumasok si Andrea at lumingalinga sa sofa sa sala. Nakakalat ang mga bagong damit na tinanggalan pang tag ng presyo. Sa kitchen island, may sticky note na iniwan ang biyenan niyang si Carmen. Isang shopping list para sa mga European designer boutiques at isang nakabukas na travel guide. Kinuha ni Andrea ang papel. Makeup para kay Sarah. Leather belt para kay Paulo. Expensive vitamins para sa akin. Nilusot ni Andrea ang papel sa kamay ni Ja. Pa, kukunin ko lang po iyong mga dokumento. Mabilis lang ito. Pumasok si Andrea sa master's bedroom at binuksan ang vault. Kinuha niya ang mga dokumento. Ang transfer certificate of title ng kondo. Na binili ng mga magulang niya at nakapangalan lang sa kanya bago pa man siya ikasal. Isang folder ng bank statements at checkbook. Nilagay niya ito sa bag. Inempake ang madamit nila ang sanggol niya. At huling tiningnan ang kwarto. Naghihintay ang tatay niya sa pinto. Nakuha mo na lahat tanong nito? Opo. Tipid na sagot ni Andrea. Naglakad siya palabas ng hindi lumilingon ng araw ring iyon. Pumasok si Andrea sa isang sikat na law firm sa Makati. Pakasabingang pangalan niya sa secretary. Pinapasok siya agad sa conference room. Inilabas niya ang mga dokumento. Nilapag sa mahogany table. At nagsalita. Ang tsondo na ito ay binili ng mga magulang ko bilang regalo sa kasal. Nakapangalan iyan eksklusibo sa akin. Heto ang titulo at mga dokumento kahit 1 sentimo. Walang inambak ang asawa ko diyan. Tiningnan NF. Abogado ang menehe a papel at tumango.
Napakaganda ngang laban natin dito. Pre-marital asset ito. At dahil bigay sa'yo, bago ang kasal, mananatili itong sarili mong ari-arian. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Pumikit si Andrea. Huminga ng malalim. At tiningnan ang abogado ng buong tapang. Gawin ninyo po sa lalong madaling panahon. Gusto ko ring ibenta ang kondo na ito. Gusto kong igawing cash lahat at tapusin ito bago pa sila makawi. Tiningnan siya NG abogado saglit bago kinuha ang ballpen. Naintindihan ko, sisimulan natin ang proseso ngayon din. Paglabas ng law firm. Tinawagan ni Andrea ang isang real estate investor na nakita niya online. Tuyong-tuyo ang mga mata niya. Wala na siyang luhang may bubuhos. Makalipas ang 2 araw, tumawag ang investor. Miss Andrea, may buyer na po tayo na magbabayad ng cash. Gusto na nilang pumirma agad sa notaryo. Ipapadala ko na ba ang mga dokumento? Oh, simulan ninyo na agad ang proseso. Pinatay ni Andrea ang tawag at nagpunta sa bangko. Sinarado niya ang lahat ng personal savings at time deposit accounts niya at nilipat lahat sa bagong account sa ibang bangko. Pagkatapos, tinawagan niya ang broker niya para i-withdraw lahat ng mga investment niya. Pinablock din niya ang supplementaryong credit card na nakapangalan kay Paulo nang masiguro niyang ligtas na ang lahat. Naklog-in siya online at pinalitan ang address na padadalhan niya papunta sa bahay ng mga magulang niya habang nakaupo sa kotse. Binuksan ni Andrea ang contacts niya. Binlock niya ang number ni Tita Carmen, tapos ang number ni Sarah. Panghuli, nagtipe siyang maikling text para kay Paulo. Nabenta na ang kondo. Padating na ang mga papeles galing sa abogado ko. Huwag mo na akong hahanapin. Pinindot niya ang send at hinagis ang phone sa kabilang upuan pagbalik sa bahay ng magulang niya. Binaba ni Andrea ang mga bag at tiningnan ang nanay niya. Nabuhat-buhat ang sanggol. Mari po ba muna akong makitira dito? Umiling ang nanay niya. Ano ba namang tanong iyan, bahay mo ito? Saan ka pa ba pupunta, handa na ang hapunan? Maligo ka na muna. Binabang ang tatay niya ang binabasang diaryo at malumanay na nagsalita. Masaya lang si Papa na nakauwi ka na. Napatungo si Andrea. Mahigpit na kinagat ang labi. Bago pa man tumulo ang luha niya, tiningnan niya ang natutulog niyang anak. Hinalikan niya ang malambot nitong pisngi at bumulong. Poprotektahan ka ni Mama. Nang bumukas ang mga automatikong pinto ng Naya Terminal 3 Arrival Area. Tinaas ni Paulo ang sunglasses niya at hinila ang malaking maleta. Nakasunod sa kanya si Carmen. Irap sa daming mga paper bag mula sa mga maranggang butik. Ang kapatid niyang si Sarah, busy sa pagse-selfie at pagtawa sa cellphone. Wow, wala talagang tatalo sa bakasyon. Naginat si Paulo at tiningnan ang nanay niya. Siyempre naman. Sigurado akong nakapagpahinga rin ng maayos si Andrea sa ospital. Kaya, okay na iyon. Mayabang na sagot ni Carmen habang inaayos ang mga bag. Sumingit si Sarah nang hindi inalis ang tingin sa screen. Kuya, kailangan ko pang i-flex itong bagong bag ko sa fiancé ko. Kaya mag-book ka na agad ng Grab Premium ha. Sumakay silang tatlo sa isang malaking SUV.
nakasandal sa leather seats habang pinapanood ang mga ilaw ng Metro Manila. Nakangiti ng malaki si Jarman habang tinitingnan ang mga pictures nila sa bakasyon. Pagdating sa basement parking ng kondo nila sa BGC, hinila ni Paulo ang maleta papunta sa parking slot nila. Bigla siyang napahinto. May nakaparadang makinis at itim na SUV sa mismong pwesto nila na hindi pa niya nakikita kahit kailan. Uy, sino namang nakpark sa pesto ko? Kumunot ang noo ni Paulo habang tinitingnan ang plaka. Sumunod si Carmen mula sa likod. Tawagan mo na lang ang admin. Baka nakamali lang. Umakyat muna tayo at iwan itong mga maleta. Inis na umiling si Paulo at pinindot ang elevator. Umakyat sila sa ika-12 palapag at tumayo sa harap ng pinto. Binitiwan ni Paulo ang maleta at umakmang ipipress ang bagong password. Pero nanigas ang mga daliri niya sa ere. Iba na ang smart lock. Hindi ito iyong pinalagay niya. Ibang-iba. At mas mamahaling modelo. Anong kalokohan ito, bulong ni Paulo. Habang sinusubukang i-type ang password. Isang matinis na tunog ng error ang sumagot. Sinubukan niya ang lumang password. Pulang ilaw ulit. Kuya, bakit ayaw bumukas ng pinto, reklamo ni Sarah mula sa likod? Sumiksik si Carmen papunta sa pinto at galit na tumitig dito. Siguradong si Andrea ang may gawa nito, pinalitan niya ang lock habang wala tayo. Ang kapal ngang mukha niya. Nagsimulang kalampagin ni Carmen ang makapal na pinto. Andrea, buksan mo ito, ngayon din. Nag-eko ang sigaw niya sa tahimik na hallway. Naktakip niyang tenga si Sarah at umatras. Hinawakan ni Paulo ang braso ng nanay niya. Ma, kalma lang. Maririnig tayo NG mega kapitbahay. Kalma, bahay ninyo ito. Paano niya nagawang palitan ang lock? Nakpumiglas si Carmen at kinalampak ulit ang pinto. Biglang bumukas ang pinto mula sa loob. Isang lalaking hindi nila kilala ang nakatayo roon. Matipuno. Nakapambahay lang. At salubong ang kilay na nakatingin sa kanila. Sino kayo at bakit ninyo kinakalampak ang pinto ko? Tiningnan ni Carmen ang lalaki mula ulo hanggang paa at sumiga. Pinto mo bahay. Ito nga anak ko, sino ka para pumasok diyan? Noghilog botang lalaki. Umalikip-kip. At tinuro ang pader sa tabian ng pinto. May nakakabit na bagong nameplate doon na hindi nila kilala. Property ko ito. Pumirma ako ng deed of sale at lumipat ako dito nung 1 linggo. Gusto ninyo bang makita ang nga papeles, sabi nga lalaki? Mahinahon ang boses. Pero nakakakaba, namutla si Paulo. Teka, anong ibig mong sabihin? Nakapangalan sa akin ang unit na ito. Hindi sayo nakapangalan. Nilinis na namin ang titulo sa Registry of Deeds. Cash transaction ito at malinis ang papeles. Kung hindi kayo alis sa tapat ng bahay ko, tatawag ako ng security at pulis para ipablotter kayo. Kinuha ng lalaki ang cellphone niya. Sa sobrang kaba, hinapan ni Paulo ang bulsa niya para kunin ang phone niya. Pagkaon niya. Sa dami NG notifications. May isang maikling text na lumabas mula kay Andrea. Nabenta na ang tsondo. Padating ng mga papeles galing sa abogado ko. Huwag mo na akong hahanapin. Nadulas ang phone sa kamay ni Paulo at bumagsak sa sahig. Bumasak ang screen. Hindi man lang niya sinubukang pulutin. Nanginginig ang mga labi niya. Pero walang lumalabas na salita. Binenta niya ang bahay. Pinulot ni Carmen ang phone at binasa ang text na mula ang mukha niya sa galit. Tapos naging kasing putlang papel.
nanghina ang mga tuhod niya at napabagsak siya sa carpet ng hallway. Baliw na babay binenta niya ang bahay nga asawa niya, wala na siyang konsensya. Nagsimulang umiyak at magwala si Carmen sa sahig. Takot namang nakatingin si Sarah sa nanay at kuya niya. "Kuya, totoo ba ito, anong gagawin natin?" Hindi sumagot si Paulo. Mabigat siyang napasandal sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Narinig nega guard nega building ang ingay at umakyat. Nang makita ang gulo, tumawag siya ang pulis. Maya-maya pa, dumating ang 2 pulis mula sa BGC presinto. "Chinek na po namin ang records sa admin. Hindi na po kayo ang may-ari ng unit na ito. Kailangan ninyo na pong umalis." Mahigpit na sabi ng pulis kay Paulo. Kumapit si Carmen sa pantalon ng pulis at humagulgol. "Kasiningalingan iyan. Sir, bahay iyan ng anak ko ninakaw, iyan ng manugang ko magnanakaw, ang babaeng iyon. Ma'am, legal po ang paglipat ng titulo. Wala na po kaming magagawa dito. Kung may problema po kayo, so kote po kayo magreklamo. Bitawan ninyo po ako o arestuhin ko kayo." Pinilit tanggalin ng pulis ang kamay ni Carmen. Tumayo si Paulo. Blanco ang mga mata. At hinawakan ang hawakan ng maleta. Puno ang mga bag na iyon ng mamahaling gamit. Pero ngayon, wala na silang babalikan. Sa madilim na kalsada, Nege Metro Manila, nakatayo sila at nanginginig sa lamig, kasama ang mga maleta. Hinagis ni Carmen ang mga paper bag niya sa sidewalk at sumiga. "Paulo, ano nang gagawin natin, saan tayo matutulog?" Tumingin si Paulo kay Sarah. "Sarah, may inupahan ka namang tsondo, hindi ba dun muna tayo?" Natarantang umatras si Sarah at iwinagaywe ang mga kamay. "Hindi pwede, halos araw-araw nandun si Robbie. Anong sasabihin ng fiancé ko kapag bigla kayong dumating ni mama na ganyan karami ang dala?" Sarah tili ni Carmen. Pero tumalikod na si Sarah at naglakad palayo. "Ma, may sarili din akong buhay at hindi lang ito pang isang araw. Ano ba ang gusto ninyo sa akin?" Pumara si Sarah ng dumadaang taksi. Sumakay at umalis. Pinanot ni Carmen ang paglayo ang taxi at mapait na tumawa. "Tingnan mo iyan. Sarili kong tugot laman. Wala talagang mapagkakatiwalaan sa mundong ito." Sa gitna ng katahimikan, nahanap si Paulong murang motel sa phone niya habang hila-hila ang mabibigat na maleta. Ang mga anino nila, mahaba at kaawa-awa, ay nakastretch sa ilalim ng mga streetlights. Pagkatapos ng isang walang tulog na gabi sa isang maruming motel, kinabukasan, dinala ni Paulo ang nanay niya sa isang murang law office. Paggaupo ni Carmen, hinampas niya ang mesa. "Iyong demonyang babaeng iyon. Palihim na binenta ang bahay namin, legal ba iyon, hindi ba iyon panloloko? Inayos NG abogado ang necktie niya at tiningnan siya. Ikuwento ninyo sa akin ang buong detalye." Pinaupo ni Paulo ang nanay niya. "Habang nasa ospital ang asawa ko para manganak, nagbakasyon kami saglit. Pag-uwi namin, nabenta na pala ang tsondo. Nakatira rin ako doon at tumaas ang valueng property simula nang makasal kami. Wala ba akong karapatan sa kalahating ang pera?" Tumango ang abogado abang nagsusulat. "Kaninong pangalan nakapangalan ang titulo?" "Sa asawa ko, pero kasal naman kami at sabay kaming tumira doon. Wala ba iyong kwenta? Depende kung binili ba iyan bago o pagkatapos kayong makasal." Nag-alangan si Paulo. "Binili iyon ng magulang niya bago kami kinasal.
Pero dahil tumira kami doon bilang mag-asawa, may karapatan ako sa conjugal property. Hindi ba? Binaba abogado ang ballpen at tinitigan si Paolo sa amega mata. Sa totoo lang, mahirap na laban iyan. Ang property na bigay ng magulang bago ang kasal ay hindi basta-basta nagiging conjugal property, pero maari nating patunayan na may naiambag ka para tumaas ang value nito. Lumusong si Carmen. Tama, ang anak ko ang nakpapakain sa pamilya, siya ang nakbabayad ng maintenance nung babaeng iyon. Dapat kasuhan din natin siya ng moral damages. Sinira ni Andrea ang pamilya namin. Tumango si Paolo. Nakakuyom ang kamao. Magsasampa kami ngaso. Gusto kong kalahati nga halagang tsondo plus damages. Kaya nagsampa nga kaso ang kampo ni Paolo. Makalipas ang ilang araw, binuksan ni Andrea ang isang makapal na brown envelope na dineliver sa bahay ng magulang niya. Dahan-dahan niyang binasa ang mga legal na salita. Kalahati daw ng halaga ng tsondo at napakalaking halaga para sa damages. Napanggisi si Andrea at hinagis ang fala sa dining table. Kausap niya sa phone ang abogado niya. Gaya ng inaasahan. Pangingikil lang ito. Kalmadong sasakiin ni abogado. Huwag kang mag-alala. Dahil may solidong ebidensya tayo na ari-ariang pag-ari bago ang kasal ito. Kahit isang sentimo wala silang makukuha. Pero may isa pa tayong kailangang imbestigahan. Anong ibig ninyong sabihin, tanong ni Andrea, bago mo ni-withdraw ang mga pera mo? May nakita kaming napakalaking pag-withdraw ng malaking halaga mula sa pinagsamang savings account ninyo. Kung matutunton natin kung saan napunta ang perang iyon, masisira ang buong kaso nila. Kinagat ni Andrea ang labi niya. Anong gagawin ko? May kilala akong napakagaling na pribadong investigador, expert siya sa pagsusuri sa pananalapi. Gusto mo bang kunin natin siya? Opo, gawin ninyo ang lahat ng kailangan. Pinatay ni Andrea ang tawag at tumingin sa labas ng bintana mula sa kabilang kwarto. Naririnig niya ang mahinang pag-ungol ng sanggol niya. Samantala, sumugod sina Paolo at Carmen sa labas ng subdivision ng mga magulang ni Andrea sa Antipolo. Nakatayo sa kalsada. Nagsimulang zumiga si Carmen. Andrea, lumabas ka diyan. Demonyito ko, binento mo ang bahay ng asawa mo tapos ngayon nagtatago ka. Nag-eko ang boses niya sa tahimik na kalsada. Sumilip ang mga kapitbahay mula sa bintana. Nagbubulungan. Hindi nagtagal. Dumating ang patrol car ng barangay at pulis. Bumaba ang 2 pulis. Kung hindi po kayo titigil, arestuhin namin kayo sa public scandal at trespassing. Maaari ba? Umalis na kayo. Kumapit si Carmen sa manggaseng pulis. Umarte na umiyak. Ninakaw ngang manugang ko ang bahay namin. Sir, kami ang biktima rito. Sa kokte po kayo magreklamo. Ma'am, bawal po kayong mag-iskandalo dito. Sa sobrang hiya, hinila ni Paolo ang nanay niya pabalik. Ma, tara na. Nagmumuha lang tayong sira ulo dito. Nangit-ngit ang ngipin ni Carmen at masamang tiningnan ang bahay bago napahila kay Paolo. Makalipas ang ilang araw, ipinasa ang pribadong investigador ang mga nalaman niya. Natunton niya ang manggalaw ni Paolo at nakakuha ang CCTV footage sa mga ATM, pati na ang mga resibo ng bank transfer. Nang basahin ni abogado ni Andrea ang report, tumaas ang kilay niya. Ang nawawalang pera mula sa pinagsamang savings account ay direktang na-transfer sa bank account ni Sarah. Agad tinawagan ni abogado si Andrea. Andrea, ang perang ni withdraw
ng asawa mo. Dumiretso sa kapatid niya. Napakalaking halaga milyon-milyong piso. Magpapasa na kami ngang motion sa korte ngayon din para buksan ang bank records ni Sarah. Mahigpit na hinawakan ni Andrea ang phone at pumikit. Alam din namin kung saan napunta ang pera. Bumili si Sarah ng bagong SUV at nagbayad and cash para sa malaking renovation ng bago nilang bahay. Mukhang nagpakasasa siya sa paghahanda para sa kasal niya. Matagal na nanahimik si Andrea bago nagsalita. Yelo ang lamig ng boses niya. Ipunin ninyo lahat ng ebidensya. Gusto kong kilabas lahat iyan sa korte. Dumating ang araw ng pagdinig sa korte. Pumasok sina Paulo at Carmen na ang taas no. Nagdala pa nga kamag-anak para maging saksi sa mabuti nilang reputasyon. Tinapik ni Carmen ang braso ni Paulo. Huwag kang mag-alala. Walang bobong judge na kakampi sa babaeng palihim na nagbentaeng bahay nang hindi nagpapaalam sa asawa. Tama ka? Ma, tatapusin natin ito ngayon. Sabi ni Paulo habang inaayos ang murang suit niya. Sa kabilang banda, kalmadong inihanda ni Andrea ang huli niyang ebidensya, voice messages mula kay Sarah na nanghihingi ng pera, text message, at financial reports mula sa investigator. At may isa pang huling pasabog ang abogado niya, tinatawag po naman ang fiancé ni Sarah na si Robbie bilang saksi. Pumayag ang judge. Tumango lang si Andrea. Sa loob ng courtroom. Masamang tiningnan ni Paulo si Andrea. Hindi umiwas ng tingin si Andrea. Tinitigan lang niya ito na parang walang kwentang tao. Nang makaupo na ang lahat. Unang tumadyo ang abogado ni Paulo. Your Honor, nilokoen na sasakdal na si Andrea ang asawa at biyenan niya. At palihim na binenta ang bahay nila. Ito ay malinaw na panloloko. At siya ang may kasalanan kung bakit nasira ang pamilyang ito. Pagkatapos, umupo si Carmen sa saksi stand. Pinupunasan ang tuyong mga mata gamit ang tissue. Simula pa lang. Pera na ang anak ko ang habol ni Andrea mukha siyang pera hindi siya marunong mag-asikaso ang bahay. Puro waldes lang ginagawa niya. Your Honor, hindi ninyo alam kung gaano kami nahirap dahil sa kanya. Tumango-tango ang mga kamag-anak nila sa likod. Tumadyo ang abogado ni Andrea. Your Honor, ang property na pinag-usapan ay binili gamit ang pera ngang magulang ni Andrea bago pa man sila makasal. Nakapangalan lamang ito sa kanya. Isa itong ari-ariang pag-ari bago ang kasal. Inabot niya ang mga dokumento sa clerk. Ito po ang mga bank transfers at titulo any lupa. Kahit isang sentimo. Walang inambag si Paulo. Natahimik ang buwang courtroom. Pagkatapos, inilabas NG abogado ni Andrea ang pangalawang folder. Bukod pa rito, Your Honor, mayroon kaming matibay na ebidensya na nilustay ni Paulo ang conjugal property nila. At nag-transfer ng milyon-milyong piso mula sa pinaksamang savings account nila papunta sa account ng kapatid niyang si Sarah. Nakbulungan ang makataw sa loop ang korte. Namutla si Paulo at napanganga si Carmen sa anak niya. Tiningnan ng judge si Paulo mula sa salamin niya. Mr. Paulo, may papaliwanag mo ba ang mga bank transfers na ito? Tumayo si Paulo. Nautal. Ano po? Pinahiram ko lang sa kanya para sa negosyo, nangako siyang babayaran niya. Mayroon ba kayong kasulatan o kontrata ng utang? Kinagat ni Paulo ang labi niya at napayuko. Wala siyang may pakita.
pina-project ng abogado ni Andrea ang mga picture sa screen. Ginamit ni Sarah ang conjugal funds para bumili ng luxury SUV at iparenovat ang bahay niya. Hindi ito business loan. Isa itong nakatagong pondo para bayaran ang marangyaniyang kasal. Tumingin ang lahat kay Sarah, na namimilipit sa kinaupuan niya sa likod. Sakto namang pumasok ang star, saksi ni Andrea ang fiancé ni Sarah, S.I. Robbie. Baho umupo sa saksi stand. Nakatinginan sila ni Sarah. Puno ngang luha ang mga mata ni Sarah. Nagmamakaawang umiling. Nandidiri ang tingin ni Robbie. Nangyali ang bagang. At umupo sa stand, Mr. Robbie. Simula NG abogado ni Andrea. Ano ang sinabi sa iyo ni Sarah tungkol sa pinanggalingan ng pera para sa kasal at bahay ninyo? Sinabi niya na pamana daw iyon mula sa namatay niyang lola. Totoo bang may nakuha siyang pamana? Hindi. Nagpa-imbestiga ako pagkatapos kong matanggap itong supuena mula sa korte. Nag-ingay ulit ang mga tao. Lumingon si Robbie at direktang tiningnan si Sarah. Sarah, nagsinungaling ka sa lahat ng bagay. Akala ko, sabay nating binubuo ang future natin. Sa totoo lang. Hindi ko kayang pakasalan ang isang taong nagnakaw ng pera mula sa isang babaeng kapapanganak pa lang para lang masustentuhan ang luho na hindi naman niya afford. Cancelled na ang kasal. Break na tayo. Napatalon si Sarah sa upuan niya at napasiga. Nang hina ang mga tuhod niya at bumagsak siya sa sahig. Sa tabi niya, hindi kinaya ni Carmen ang mga narinig at hinimatay sa mismong islang ng korte. Naging magulo ang buong courtroom. Tumawag ng ambulansya ang mga guards at dumating ang mga medik para isakay ang dalawang babay sa stretcher. Pagkatapos kumalma ng lahat, hinampas ng judge ang gavel niya at nagbaba ng desisyon. Ibinabasura ang kaso ni Paolo tungkol sa hatian ng property. Ang kondo ay legal na kinikilala bilang ari-ariang pag-ari bago ang kasal na eksklusibong pagmamay-ari ni Andrea. Bukod dito, dahil sa malinaw na paglustay ng conjugal funds at sa pag-iwan ni Paolo sa bagong panganak niyang asawa, pinagbibigyan ko ang petisyon ni Andrea para sa annulment at sole custody ng anak nila. Iniutos ko rin na ibalik ni Paolo ang lahat ng kinuha niyang pera. At siya ang magbabayad ng lahat ng damages at attorney's fees. Napahawak si Paolo sa sandalan ng upuan at napayuko, talong-talo. Tahimik lang na nakaupo si Andrea sa tabi NG abogado niya. Nakapatong ng maayos ang mga kamay niya sa hita niya. Walang saya o galit sa mukha niya. Tanging tahimik na pagod ng isang taong kalalampas lang sa isang madugong giyera. Paglabas nun, quote, tumingin si Andrea sa langit. Parang walang kwenta ang panalo. May kakaibang pakiramdam ngang kawalan. Makalipas ang ilang araw, tumawag ang abogado niya para sabihing nak-file ng appeal si Paolo. Na sinasabing nanuhol daw si Andrea ang mga saksi. Desperado at walang kwentang palusot iyon, matalo siya ulit. Panigurado NG abogado. Pero kailangan ko ring sabihin sa'yo, nagpo-post na mga paninira si Paolo sa social media. Sinasabing mukha ka raw pera. Pwede tayong magsampangang hiwalay na kaso para sa cyberlibel. Mahigpit na hinawakan ni Andrea ang phone. Parang walang katapusan, kayo na po bahala diyan. Bulong niya at pinatay ang tawa. Pumasok siya sa nursery, humiga sa tabing natutulok na sanggol. At tumitik sa kisame. Kahit nanalo siya, parang may hindi nakikitang pabigat sa mga balikat niya. Gabi-gabi siyang binabangungot. May mga araw na hindi man lang siya makangiti kahit nakatingin siya sa anak niya.
Isang hapon, habang nakayos ng magakahon sa bodega ng bahay nila sa Antipolo, nakita ni Andrea ang isang luma at gasgas na leather folder. Hinila niya ito at binuksan. Sa loob, may sketchbook at portfolio ng mga designs niya mula pa nung college nung nag-aral siya ng industrial design. Umupo siya sa sementong sahig at isa-isang nilipat ang mga pahina. Sa gilid ang isa sa mga drawing, nakita niya ang isang note na sinulat niya para sa sarili niya maraming taon na ang nakakalipas. Andrea, magiging isang sikat na designer ka. Hinaplos ngam nga daliri niya ang kumupas na lapis. Parang may boses na tumatawag sa kanya mula sa nakaraan. Niyakap ni Andrea ang sketchbook at matagal na nanahimik. Kinabukasan, nilagay ni Andrea ang sanggol sa stroller at lumabas ng bahay. Wala siyang direksyong naglakad hanggang sa napunta siya sa tapat ng SMX Convention Center. May malaking tarpaulin sa entrance National Baby and Maternity Expo. Uminto si Andrea. Basta na lang niya kinapa, sa bag niya ang lumang sketchbook na dinala niya. Hindi niya alam kung bakit. Pero tinulak niya ang stroller papasok ang expo. Sa loob ng malaking hall, daan-daang booths ang nagpapakita ng mga makukulay at high-tech na gamit para sa mga sanggol. Dahan-dahang naglakad si Andrea. Taintes niya ang sanggol carrier. Sinusuri ang mga feeding bottles. At inobserbahan ang magulong ngang mamahaling strollers. Bigla niyang inilabas ang sketchbook niya. Nagnap ng ballpen. At umupo sa isang bench. Binuksan niya ang isang blankong pahina at mabilis na nagsimulang mag-drawing. Sinusulat niya ang mga mali sa design ng mga sanggol carrier na nasa market ngayon at gumagawa ng bago at mas ergonomic na design. Habang seryosong-seryoso siya sa pagdodrawing, may mahinang tumapik sa balikat niya. Andrea, ikaw ba iyan? Paktingalan ni Andrea. Nakita niya ang isang matangkad at maayos manamit na lalaki. Nakangiti sa kanya. Ako ito. Si Dan, magkaklase tayo sa industrial design dati. Nanlaki ang mga mata ni Andrea. Dan, grabe. Tagal na natin hindi nakita. Anong ginagawa mo rito? Tumingin si Dan sa stroller at ngumit. Wow! May sanggol ka na pala? Momi ka na. Pinilit ngumiti ni Andrea habang inaayos ang kumot ng bata. Oh! Ikaw. Nag-ikot-ikot ka lang ba? Tinapik ni Dan ang exhibitor bet sa dibdib niya. Nag-start ako ng paningam nga produktong pambata ilang taon na ang nakakalipas. May booth kami dun. Sa main hall, tinuro niya ang isang malaking pwesto. Gulat na tumingin si Andrea sa kanya. Ikaw ang may-ari. Nagsimula lang sa maliit na garahe. Proheto na kami ngayon. Teka. Ano iyang dinodrawing mo? Napatpat ang tingin ni Dan sa nakabukas na sketchbook sa kandungan niya. Mabilis itong sinubukan itago ni Andrea. Wala ito. Magaduda lang. Teka. Patingin nga. Hindi na naghintay. NG permiso si Dan. Pinigilan niya ang kamay ni Andrea at tiningnan ang mga pahina. Binusisingam mata niya ang detalyadong drawings ni Andrea. Isang sanggol carrier na may kakaibang weight distribution system. Adjustable na unan para sa naupapeld. At modular compartments para sa stroller. Dahan-dahan siyang tumango, ngayon mo lang ito ginuhit. Tumango si Andrea. Concept lang iyan. Iyong kung paano mo nilipat iyong bigat sa lower back gamit ang ganyang kasimpleng design. Hindi pa ako nakakakita ng ganyan.
tumingin si Dan sa kanya. Genius ko pa rin to, loga. Andrea. Napuno ngang luha ang mga mata ni Andrea. Tumagos sa puso niya ang mga salitang iyon. Hindi na niya matandaan kung kailan huling may tumawag sa pangalan niya para purihin ang talento niya. Nambobola ka lang. Dan, matagal na ko sa industriyang ito. Alam ko kung maganda ang design kapag nakita ko. Binalik niya ang sketchbook. Kapitadyo, kailangan neting mag-usap. Habang nakaupo sa isang coffee shop malapit sa expo, inabutan ni Dan kapos si Andrea at pinagmasdan ang mukha niya. May mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata niya at pumayat siya ng husto. Andrea, okay ka lang ba ang putla mo? Mahigpit na hinawakan ni Andrea ang mainit na paper cup. Wala siyang balak makwento kahit kanino. Pero dahil sa matiyagang tingin ni Dan, kusa nang lumabas ang masalita sa bibig niya. Kakalabas ko lang ng ospital noon. Pinalitan nege asawa ko ang lock nege pinto at nagbakasyon kasama neke pamilya niya. Ngayon, nasa kalagitnaan, kami neg magulong annulment. Binabani Dan ang kape niya. Sumeryoso ang mukha niya. Binenta ko iyong chondo kasi akin iyon. Pero ngayon inaapil niya iyong kaso at sinisiraan niya ako online, parang walang katapusan. Basag ang boses ni Andrea. Nagsimulang maklikot ang zanggol sa strola, kaya agad niya itong inugoy. Matagal na nanahimik si Dan. Tapos, sa malalim na boses, nagsalita siya, Andrea. Naalala mo ba nung nanalo ka ng pangunahing gantimpala sa graduation exhibit natin? Tumingala si Andrea. Sabi ng mga judges, pang-profesional daw iyong gawa mo. Tinalo mo ko sa parangal na iyon. Naalala mo. Malumanay na ngumiti si Dan. Mukhang ikaw lang ang nakalimot kung gaano kakagaling. Inangat ni Andrea ang kape. Pero masyadong nanginginig ang mga kamay niya para uminom. Dan, wala akong kwenta ngayon. Ang araw-araw ko lang. Magtimpla na gatas. Magbasa na mga papeles galing sa korte. At atakihin ng panits. Nahihirapan ka dahil mag-isa mong binubuhat ang bigat na dapat ay para sa 3 tao. Wala iyong kinalaman sa kakayahan mo. Huminto siya, nagtatayo ang kumpanya kong bagong R&D department. Gusto naming gumawa ang mga produktong kailangan talaga ang mananay. Anong sasabihin mo kung alukin kitang pamunuan ang team na iyon? Nanlaki ang mga mata ni Andrea. Ako pero wala akong experience sa pagtatrabaho sa opisina. Madaling matutunan iyon. Iyong galing na nakita ko sa mga drawings mo. Mas matalas pa kaysa sa mga senior designers ko. Nakikita mo iyong problema bilang isang ina? At sinosolusyonan mo bilang isang engineer. Hindi iyon tinuturo sa school. Tiningnan ni Andre ang nagising na sanggol. Na nakangiti sa kanya. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Pekisipan mo lang. Inabot ni Dan ang black matte business card niya at tumayo. Nang gabing iyon, nakaupo si Andrea sa dining table kasama ngang magulang niya. Nilapa niya ang business card ni Dan sa mesa. Inalok po akong kaibigan ko nung college na magtrabaho sa kumpanya niya. Gumagawa sila ng mga produktong pambata. Kinuhangan na niya ang card. Gusto mo bang tanggapin? Gusto ko pong subukan, pero iyong sanggol. Binabanga tatay niya ang diaryo. Kami na ang mag-aalaga sa apo namin. Magtrabaho ko. Hinawakan ng nanay niya ang kamay niya. Tama ang papa mo? Bumangon ka ulit. Lagi kaming nandito para sa iyo. Tiningnan ni Andrea ang mga magulang. Napayo ko.
at umiyak sa sobrang tuwa. Kinabukasan, tinawagan niya si Dan. Dan, tinatanggap ko na iyong trabaho. Narinig niya ang masayang tawa sa kabilang linya. Good choice. See you bukas sa office. Pinatay ni Andrea ang tawag at binuksan ang sketchbook niya. Sa isang blankong pahina, gumuhit siya ng isang malinaw na linya. Medyo nanginginig ang kamay niya. Pero hindi siya tumigil. Sa unang linggo niya sa trabaho, prinisens ni Andrea ang konsept na ergo-carrier sa lupon ng gay direkta. Nakaupo sa harap niya ang tatlong lalaking nakasuit. Nakahalukip-kip. Maganda yung design. Sabi nung isa na parang walang gana. Pero masyadong idealistic. Kakainin nege gastos sa produksyon ang kita natin, hindi iyan kikita. Nanginginig ang makamay ni Andrea habang inaayos ang mga gamit niya. Paglabas ng meeting room, naririnig niya ang mga pagbubulungan nila. Huminto siya sa hallway, pumikit, at huminga ng malalim. Nagnalit ang mga bagang niya at bumalik sa desk niya. Sa loob ang 2 linggo, 4 na oras lang natutulog si Andrea. Siya mismo ang nanahi ng mga prototypes niya. Pumunta siya sa mga parke. Tulad ene Ayala Triangle. Nag-interview ng higit 100 nanay. At inayos ang lahat ng data. Pagbalik niya sa boardroom, hindi lang drawings ang dala niya. Binagsak niya ang isang aktual na prototype sa mesa at nag-present gamit ang totong data. 70% nga nanay, 9 interview ko. Sinabing sobrang sakit sa likod at balikat ang dahilan kung bakit hindi na sila gumagamit ng carrier after 6 months. Matapang na sabi ni Andrea, ang prototype na ito, so solusyonan iyon kung lilipat tayong supplier sa mga pabrika sa Taytay o Bulacan. Tataas lang ng 15% ang gastos sa produksyon. Pero dahil sa ergonomic certification, maaari nating ibenta ito ng 40% mas mahal. Pinasa ng mga directors ang prototype. Gulat na nakatinginan. Hindi nila matatalo ang solidong data. Siya, i-beta testing natin iyan, sabi NGEO. Sabay taas ng kamay para i-approve ang budget. Paglabas ng kwarto, napasandal si Andrea sa pader at napabuntong hininga sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan. Totong ngumiti siya. Nagsimulang mag-overtime ang team ni Andrea. Binuhos niya sa produktong ito ang lahat ng pagkabigo, pagmamahal, at karanasan niya bilang isang ina sa mga gabing kailangan niyang mag-stay late. Tahimik siyang dinadalhan ni Dan ng paborito niyang pizza. Nilalapak sa desk niya at babalik nasa opisina nito. Samantala, natalo si Paolo sa pil niya. Ibinasura itong judge at pinaktibay ang utos na bayaran niya si Andrea. Dahil baon sa utang at hindi makautang sa bangko, kumapiti si Paulo sa mga loan sharks at online lending apps para lang mapanatili ang lifestyle niya. Napilitan sina Sarah at Carmen na lumipat sa isang maliit at mainit na inuupahang kwarto. Iniwan na fiancé niya. Araw-araw na sinisisi ni Sarah si Andrea sa pakasirangang buhay nila. Sa kabilang banda, unti-unting nakilala si Andrea. Bumalik ang kumpiyansa niya. At mas naging palaban siya sa mga meetings nang ilabas ang pinal na bersyon na Ergo Carrier. Namangha ang buong kumpanya. Pagkatapos ng meeting, lumapi si Dan kay Andrea. Ang gailing mo kanina? Andrea, malumanay niyang sabi. Tumingin si Andrea na nangingilit ang luha, pero nakangiti. Salamat. Dan,
Salamat sa tiwala. Ikaw ang gumawa ng pagkakataon mo. Sagot ni Dan. Sa labas ngang bintana, kumikislap ang mga ilaw nga bigise. Makalipas ang 2 taon, ini-launch ni Andrea ang sarili niyang linya ngang maprodukto anyas Joy. Sa araw ng launch, nag-crash ang website nila sa dami ng umorder. Nag-viral sa TikTok ang Ergo Caria. Tinawag itong miracle product ng mga nane. Na-sold out ito sa loob ng 3 linggo. Walang tigilang tawag mula sa baby company at mother care para maging distributor sa loob ng 1 taon. Nag-expand sila sa buong bansa at nakapasok pa sa Southeast Asian market. Lumabas ang mukha ni Andrea sa Forbes Woman at sa mga business podcasts. Paborito ng mga journalist ang kuwento niya isang single mother na ginawang milyon-milyong negosyo ang paghihirap niya habang nakaupo sa isang programang pang-umaga. Kalmadong sinabi ni Andrea. Bilang isang ina, araw-araw kong kinaharap ang mga problemang walang gustong solusyon. Kaya napagdesisyunan kong ako na ang gayos nito. Ang linyang iyon ay tumagos sa milyon-milyong kababayan. Dumating ang gabi ng Parangals. Nakaupo si Andrea sa front row ng Grand Ballroom ng Shangri-La, The Fort. Suot ang isang magandang itim na gown. Puno ang hall ng masikat na negosyante at media. Nakaupo si Dan 3 rows sa likuran niya. Nakatingin lang sa stage. And the Innovative Entrepreneur of the Year goes to Andrea. CEO Anyas Joy Sigaw and host. Pumalakpak ang lahat. Tumayo si Andrea. Inayos ang gown. At umakyat sa stage. Tinanggap niya ang mabigat na crystal trophy at lumapit sa mic. Salamat po. Simula niya. Sabay huminga ng malalim. 2 taon na ang nakakalipas. Baksak na baksak ako. Nakatayo ako sa isang malamig na hallway. Yakap-yakap ang bagong silangkong sanggol. Hindi alam kung saan pupunta. Gusto kong pasalamatan ang mga magulang ko na hindi nawalan ng tiwala sa akin. Gusto kong magpasalamat kay Dan na nakita ang potensyal ko nung akala ko wala na akong kwenta. At sa napakagaling kong team. Medyo nangginig ang boses niya. Pero higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa anak ko. Kung wala siya, wala rin lahat ng ito. Siya ang rason ko para mabuhay. Mas lalong lumakas ang palakpakan pagkatapos. Sa isang interview sa media, nagtaas NG Kamayang isang journalist. Miss Andrea, kumalat nun ang balita tungkol sa annulment ninyo. Masasabi ninyo ba na ang tagumpay ninyo ngayon ay isang paraan ng pagganti sa ex-husband ninyo? Natahimik ang buong hall. Siniko siya GPR manager niya. Pero kalmado lang nang gumit si Andrea. Ang tagumpay ko ay nakabase sa pagmamahal ko sa anak ko at sa tiwala ko sa sarili ko. Wala na sa bokabularyo ko ang salitang pagganti. Hindi ko na po siya iniisip. Nakpalakpakan ulit ang mga tao. Pagkatapos ng event, lumabas si Andrea sa tahimik na hallway ng hotel. Nakatayo si Dan, nakasandal sa poste. Pinaglalaruan ang susi ng kotse niya. Ang galing mo doon. Sabi niya, nandito ka pa. Siyempre, hindi ako uwi nang hindi ko nililibreng dinner ang bida ngayong gabi. Pumunta sila sa isang tahimik at marangyan na restaurant. Nag-toast sila ng wine. Binabani. Dan ang baso niya at tinitigan si Andrea. Andrea, may kailangan akong sabihin sa iyo. Gusto ko na itong sabihin noong unang linggo mo pa lang sa opisina. Pero parang mali iyong timing palagi. Natigilan si Andrea.
Nakita ko kung paano ka dumaan sa impyerno, at ang tanging magagawa ko lang ay dalhan kang hapunan. Na in love ako sa'yo habang pinapanood kitang mag-overtime. Habang nakikita, kitang ngumingiti sa team mo kahit pagod ka na. Na in love ako sa katapangan mong harapin ang lupon ng mga direktor. At kung paano mo tinitignan iyong picture ng anak mo kapag akala mo walang nakatingin, huminto siya. Gusto kitang protektahan. Gusto kong lahing nasa tabi mo. Mahigpit na hinawakan ni Andrea ang table napkin. Nakayuko. Dan. Ang gulong ng buhay ko, may dala akong bagahe. May anak ako. Hindi ka mahulo. Iyong nakaraan mo ang dahilan kung bakit nasa harap ko ngayon ang isang napakagandang babae. At mahal ko rin iyong anak mo. Tatanggapin ko kayong dalawa. Tumingala si Andrea. May namong mahina. Pero napakagandang ngiti sa mga labi niya. Matagal na rin akong may nararamdaman para sayo. Dan, nahigit pa sa pasasalamat, akala ko lang. Wala akong karapatang sabihin iyon. Inabot ni Dan ang kamay ni Andrea sa ibabaw ng lamesa. Hindi ito binawi ni Andrea. Makalipas ang ilang buwan. Dinala ni Andrea ang lumalaki niyang anak sa Ayala Triangle Gardens. Ang bata, na natututo pa lang magsalita, ay masayang naglalakad. Hawak ang kamay niya. Mama. Big tree. Oh. Anak. Ang laking puno. No taratingnan nating. Umupo sila sa bench. Kumuha si Andrea ng juice at snacks. Pinunasan ang pisngingang anak at tumawa. Sa isang TV display sa mall, pinapalabas pa rin ang speech niya sa Parangals Night. Sa isang madilim at maruming motel sa kabilang dulo ng Maynila, nakatitig si Paulo sa pazak na screen ng lumang TV. Naka-close up ang kumikinang at matagumpay na mukha ni Andrea. Nanyalit ang mga bagang ni Paulo. Sa tabi niya, hinablot ni Carmen ang remote at pinatay ang TV. Patayin mo iyan, ayokong makita iyang babaeng iyan nagmamalinis. Hinagis ni Carmen ang remote sa pader at humiga sa maduming kutson. Naninilaw ang balat niya. At nangingini ang mga kamay habang nakahawak sa dibdib niya. Si Paulo. Tulala lang na nakatingin sa inaamak na kisame. Ilang linggo ang lumipas. Inimbitahan ni Dan si Andrea at ang anak nito sa bahay ng magulang niya para mag-lunch. Pagkabukas ng nanay ni Dan ng pinto, tiningnan niya ang bata at kumunot ang noo. Dan, mukhang mabait naman siya, pero may anak. Sigurado, kanava talaga, dito bulong niya. Parte siyang babaeng mahal ko, kaya pamilya ko na rin siya, matapang na sagot ni Dan sa hapagkainan. Magalang at mayos kumilos si Andrea. Salamat po sa imbitasyon. Ang sarap pong luto ninyo. Tinuro ang bata ang ulam. Yummy. Lola. Ang inosenteng salitang iyon ang nakpalambot sa pusoeng nanay ni Dan. Pagkatapos kumain, hinila niya si Andrea sa gilid at hinawakan ang mga kamay. Andrea, ang dami mo ng pinagdanan. Kinuwento lahat ni Dan sa akin. Kung may kailangan ka, tawagan mo ko ha. Binuhat niya ang bata at hinalikan sa noo. Kinagat ni Andrea ang labi niya para pigilan ang luha at ngumiti. Salamat po. Pinapanood sila ni Dan mula sa pinto. Tahimik na nakangiti. Noong buwan ng Mayo, nagpropose si Dan. Humingi siyang tulong sa bata. Masayang naglakad ang bata palapit kay Andrea. May hawak na maliit na buke ng bulaklak. Sa ribon, may nakakabit na kumikinang na diamond ring. Paktingala ni Andrea. Nakaluhot na si Dan.
Andrea, let's be a family. Napahagulgol si Andrea. Tumango ng paulit-ulit. At inabot ang kamay niya habang sinuswot ni Dan ang singsing. Yinakap siyang bata sa leg. Papa. Iyon ang unang beses na tinawag siyang papa. Namula ang mga mata ni Dan at mahigpit na niyakap ang bata. 3 buwan matapos ang maganda nilang garden wedding. Nakasabit na nang maayos ang family picture nila sa bago nilang bahay, pero minsan mapaglaro ang tadana. Isang hapon, umuwing matamlay ang bata galing sa preschool. Pagsapit ng gabi, umabot sa 40 degree ang lagnat niya. Dan ayaw bumaba ng lagnat, dalhin na natin sa ER, sigaw ni Andrea. Nagmamadaling umuwi si Dan galing opisina. Pagdating nila sa ER ng ospital, biglang nakumbulsyon ang bata. Tulong, nako-convulse ang anak ko. Bumaksak si Andrea Zazay. Isinisigaw ang pangalan ng anak. Nang mastabilize ang bata, lumabas ang doktor na madilim ang mukha. Tumigil na ang kumbulsyon, pero kailangan nating mag-MRI at lumbar puncture. May mali sa neurological system niya. Kumapit si Andrea sa damit ng doktor. Mabubuhay po ang anak ko. Hindi ba? Hindi makasagot ng diretso ang doktor. Ang mga araw ay naging 1 linggong puno ng torture at tests. Hindi natutulog si Andrea sa tabi ng higaan ng anak. Halos doon na rin tumira si Dan. Lumalabas lang para tawagan ang lahat ng espesyalista sa buong bansa. Sa wakas, nagdiagnose ang isang neurosurgeon. Isang napakabihirang vascular malformation sa utak ang nagiging sanhi ng kumbulsyon. Surgery lang ang solusyon. Pero sobrang delikado. Siguro, may 3 surgeon lang sa buong mundo ang maring gumawa nito. Pagkarinig nito, napaluhot si Andrea. Inalalayan siya ni Dan. Hanapin ninyo po sila. Sabi ni Dan sa doktor, kahit magkano, kahit saan, pupunta kami. Nakaupo sa madilim na kwarto, hawa ni Andrea ang nanghihinang kamay nga. Iligtas ka ni Mama. Pangako iyan. Kumalat ang balita. Ilang araw ang lumipas. Biglang sumulpot si Paulo sa loob ng ospital. Madunggis at mukhang desperado. Lumuhot siya nang makita si Andrea na bumibiling ang kape. Andrea, narinig ko iyong nangyari. Parang awa mo na. Patawarin mo ko. Gusto kong makita ang anak ko. Tiningnan siya ni Andrea ng napakalamig na tingin. Hindi mo siya anak. Umalis ka na. Andrea, ako ang tatay niya, gusto kong tumulong sa pambayad ng surgery, gagawin ko lahat. May utang kang 100,000 sa Malone Sharks. Huwag na huwag mong ilalapit ang maruming pera mo sa anak ko. Malamig na sabi ni Andrea at tumalikot. Araw, nagpunta si Paulo sa lobby hanggang sa dumating ang mga pulis at inaresto siya. Nahuli siyang gumawa ng fake donation drive sa internet. Ginamit niya ang sakit ng anak niya para magnakaw ng pera at ipambayad sa mga utang niya sa sugal. Hindi man lang kumurap si Andrea nang marinig ang balita. Samantala, nakagawang himala si Dan. Inubos niya ang mga gabi sa pakikipag-usap sa mga ospital sa abroad. Andrea, nahanap ko na siya. Sabi ni Dan isang umaga, pagod pero masaya, ang pinakamagaling na pediatric neurosurgeon sa Europe. Next week, babalik siya mula sa conference sa Singapore at pumayag siyang lumipad papunta rito. 1 linggo. Tumingjin si Andrea sa monitor. Kakayanin pa kaya niya, kailangan niyang kayanin. Milyon-milyon ang halaga ng surgery.
Palihim na binenta ni Dan ang malaking parte ng shares niya sa kumpanya. Nang malaman ito mga empleyado ni Andrea at ng libu-libong nanay na sumusuporta sa brand nila, kusa silang nag-organize ng fundraising. Nabuo ang kakulangan na pera sa loob lang ng 48 oras. 2 araw bago dumating ang doktor. Biglang nag-alarm ang monitor sa kwartong bata. Nangisay ulit ang bata. Naging kulay violet ang mukha niya. Code blue, siga ng mga nurse. Ma'am, kailangan ninyo pong lumabas. Bumagsak si Andrea sa hallway. Nagdarasal ng taimtim. Diyos ko, parang awa ninyo na po. Napatakbo si Dan at mahigpit na niyakap si Andrea. Biglang bumukas ang elevator. Isang lalaking puti ang buhok. May bitbit na medical bag. Ang nakmamadaling lumapit. Siya ang surgeon. Ihanda ang orsigaw niya sa mga doktor. Magsisimula tayo ngayon din. Habang tinutulak ang bata sa hallway. Tumakbo si Andrea sa gilid. Bumukas ng bahaya ang mga matang bata. Mama? Nandito lang si Mama. Anak, matutulog ka lang saglit. Pag-gising mo. Si Mama agad ang makikita mo. Sumara ang mabigat na pinto ng operating room. Napasandal si Andrea sa pader. Umilaw ang scene na operation ongoing. 10 mahaba at nakakamatay na oras. Nang mamatay ang ila. Nakatayo sina Andrea, Dan, at ang mga magulang niya. Pigil ang hininga. Lumabas ang surgeon. Tinatanggal ang mask niya. Pagod. Pero nakangiti. Successful ang surgery. Nakuha na natin yung problema. Ligtas na siya. Bumuhos ang emosyon ni Andrea. Humagulgol siya at nabaon ang mukha sa dibdib ni Dan. Umiyak ng malakas ang nanay niya. Habang napasandal sa pader ang tatay niya. Tinatakpan ang mukha. Makalipas ang 5 araw. Inilabas na sa ICU ang bata. Nang pisilin ni Andrea ang maliit nitong kamay. Dahan-dahang iminulat nito ang mga mata niya. Mama. Nandito si Mama. Ang haling-haling mo. Anak, ikaw ang champion ni Mama. 1 linggo ang lumipas. May natanggap na sulat si Andrea mula sa abogado niya. Pinadala ni Paulo galing kulungan. Pinalitan niya ang beneficiary ngang maliit niyang seguro sa buhay para sa pangalan ng anak nila. Kasama ng sulat ang isang desperadong mensahe na humihingi ng tawad. Ipasok ninyo na lang iyan sa shredder. Sabi ni Andrea sa abogado. Sa segundong iyong, tuluyan nang nabura ang pangalan ni Paulo sa buhay niya. Nagsimula ang recovery ng bata. Nag-leave sa trabaho si Dan para samahan ang bata sa physical therapy araw-araw dahil doble ang nalikom na pera mula sa fundraising kaysa sa kailangan para sa surgery. Andrea, gumawa Angie announcement si Andrea. Bubuo po tayo ng Anya's Joy Charity Foundation para pondohan ang mga batang kailangan ng neurosurgery mula sa mga mahihirap na pamilya. Dahil dito, mas lalong minahal ng mga Pilipino ang brand nila. Nang bumalik na si Andrea sa opisina, sinorpresa siya NG, lahat NG empleyado. May mga balloons at cake. Welcome back, boss. Ilang buwan ang lumipas. Sa loob ng rehab center. Nakatayo ang bata sa dulo ang isang malambot na banig. Punta ka kay Mama, sabi ni Andrea. Nakaluhod at nakabukas ang mga braso. Humakbang ang bata. 1, 2, 3. Nanginginig ang mga binti. Pero hindi siya natumba. 4, 5. Tumakbo na siya papunta sa mga braso ni Andrea.
Tumatawa. Sumigaw sa tuwasi dan mula sa likod ng gabing iyon. Binuksan ni Andrea ang laptop niya. Nagsimula siyang mag-type ng isang libro. Dine dedicate sa lahat ang nanay na lumalaban. Ibinuhos niya ang buong kwento niya sa bawat pahina. Sa unang arawn bata sa kindergarten. Hawak ni Andrea ang kanang kamay niya at kay dan ang kaliwa. Pagdating sa gate, Big Boy nako masayang sabi ng bata. Inayos ni dan ang mali nitong backpack at hinalikan sa ulo makalipas ang ilang buwan. Sa sports day sa school. Sumali ang bata sa 50 meter des sa kalagitnaan. Natanggal ang sapatos niya at gumulong siya sa damuhan. Akmang tatakbo si Dan. Pero mabilis na tumadyo ang bata. Okay lang ako. Papa, tatakbo pa ko. Yan ang kampiyon ko, sige. Anak sigaw ni Dan. Hindi man siya nanalo sa karera. Pero pagtawid sa finish line, dumiretso siya sa yakap ni Andrea. Ang makita ang anak niyang tumatakbo sa ilalim ngang araw ang parehong bata na halos mamatay sa ospital nun ay mas mahalaga pa sa kahit anong gintong medalya. Pauwi. Huminto sila sa red light. Tumingin si Andrea sa bintana at nakita ang likod ngang isang maruming tsarinderya. Nakatitik sa isang timba na punong sebo. Nakuskos ang kaldero ang isang matandang babae. Si Carmen. Wala na iyong mayabang at malupit na babae. Isang pagod, matanda. At sirang-sirang tao na lang ang natira. Okay ka lang. Mahal tanong ni Dan. Nang mapansin ang pagtingin ni Andrea. Oh, okay lang. Uwi na tayo. Nag-green light na. At umalis na sila. Walang naramdaman. Si Andrea. Walang galit. Walang awa. Wala. Ilang araw ang lumipas. May email mula sa dati ni Jang pribadong investigador. Isang link itong balita. Isang lalaki. Natagpuang patay. Biktima umano ng mga loan sharks. Kahit walang pangalan. Alam ni Andrea na si Paulo iyon. Dinrag niya ang email papunta sa trash bin at dinelete ang bahaging iyon ang buhay niya. Formal ng patay at nakabawon. Nang gabing iyon, nakatayo sina Andrea, Dan, at ang anak nila sa isang malawak na lote sa Nufali. Tinitiknan nila ang blueprint ang pinapangarap nilang bahay. Dito, iyong sala. Turo ni Dan. Tapos iyong kwarto ngang mabata. Dito sa banda rito para nakatapat sa sunrise. Kwarto ko iyan sigaw ngang bata. Patakbo-takbong umikot. At kwartong sanggol. Nak-echo ang tawa nila sa buong lugar. Pause pit. Nasunsit. Sumandal si Andrea kay Dan. Natapos ko na iyong manuscript, NG, libro ko. Sabi niya, talaga ang galing idodonate ko lahat ng kikitay nun sa ospital. Inogbayan ni Don si Andrea Shabayvong. Ang galing mo talaga. Andrea. Mama papa dito kayo bilis tawag ng anak nila. Dahan-dahan silang tumakbo palapit sa kanya. Ang tatlong anino nila. Nagsama at naging isa sa ilalim ng kulay kahel na ilaw ng poster. Ngayon, sa sala nila, nakasabit ng mayos ang family picture nila at sa tabi nito. May isang blankong frame. Nakihintayang bagong litrato sa ilalim ng maluwak na damit ni Andrea. Dahan-dahang hinaplos ni Dan ang lumalaki niyang tiyan. May panibagong buhay. Salamat. Dan, bulong ni Andrea. Hindi. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Sagot niya.
Sabay halik sa ulo ni Andrea, ang babaeng kinulong sa labas ng sarili niyang bahay ay minsan nang naging pinakakaawa-awang tao sa mundo, pero hindi siya nanatiling nakaupo sa lapak para umiyak. Tumayo siya at lumaban. Ang pinakamagandang ganti sa mataong nanakit sa'yo ay hindi ang sirain sila, kundi ang buuin ulit ang sarili mo hanggang sa hindi ka na nila kayang tibagin. Ang tunay na pagganti ay ang makamit ang sobrang saya na hindi na nila kailanman maaabot. At iyan mismo ang ginawa ni Andrea. Habang ang dating asawa niya at ang pamilya nito na nagtaboy sa kanya, sila mismo ang humukay ngang sarili nilang libingan. Kung sino man ang nakikinig sa kwentong ito na dumadaan din sa sarili nilang impyerno ngayon, tandaan mo, magiging okay din ang lahat. Gaya ni Andrea, kailangan mo lang humakbang at ang hakbang na iyon ang magsisilbing simula ngang isang napakagandang buhay. Salamat sa pakikinig.